What's up sa inyo mga nilalang? It's your boy Michael Listaman at muling nagbabalik para sa isa na namang video, no? Sa video na to mga nilalang ay meron akong i-share sa mga nagtatanong sa akin kung paano ba ako maglinis ng mga camping gears katulad ng mga tents, tarp at saka ground sheet. Sa video na to mga nilalang ipapakita ko kung paano ko nililinis yon. Sakto kakagaling ko lang sa rain camping na kung saan maputik yung spot natin. So panigurado madudumi tong tent natin. So yung mga nilalang wag na natin patagalin to. Let's get it, man! Michael Lista Vlogs. So yung mga nilalang, syempre kailangan mo ng hose. Kahit anong hose naman. Kailangan mo din ng malaking planggana at kailangan mo din ng mahabang sampayan para doon mo isasampay yung mga camping gears mo. So wala akong sampayan dito sa garahe, kaya gagawa muna ako. And so mga nilalang nagawa ko na yung DIY natin na sampayan. Tignan naman natin yung mga camping gears na lilinisin natin dahil nadumihan o naputikan. Ito yung ginamit ko na ground sheet or mat na Monger 2. Yan, sobrang putik na ito. Basa-basa pa, no? At ito naman yung tent natin. Sobrang lakas kasi ng ulan at hindi naman madamo yung spot na pinagtayuan ko. Kaya naman inasahan ko na marami siyang putik. Unahin na muna natin tong ating tent dahil ito talaga yung pinaka nadumihan. Ang una kong ginagawa mga nilalang, no, sinuna ko na tong fly sheet. Yan, o, kitang-kita nyo naman, men. Napakadumi niya, puro putik. Sasampay na muna natin siya. Mas maganda mga nilalang kung galing ka ng camping ay agad mo siyang lilinisan para hindi siya agad masira. Kasi pag nababad to ng kahit overnight lang, may chance na rumupok o masira yung tela na ginamit dito. Kaya hanggat maaari, pagkatapos mo siyang gamitin, kung madumi, linisan mo na siya agad. So yun, sinampay ko muna siya mga nilalang dahil bubugahan ko siya ng tubig. Tatanggalin muna natin yung mga dumi niya. And after nun mga nilalang, ibababad na natin siya sa batya. At isa pa mga nilalang, no, kapag hindi mo siya agad nilabhan, yung kulay ng putik is kakapit siya sa mismong tent natin, kaya pangat naman yun. So, kailangan talaga malinis siya agad. After nun mga nilalang, ibababad na natin siya sa palanggana dahil meron dito mga putik na talagang kumapit na, no? So bababad muna natin siya kahit mga 3 minuto hanggang 5 minuto lang. So yung mga nilalang, habang nakababad na tong ating fly sheet, hugasan na din natin yung mismong tent o yung may mesh. Ganun lang din ang gagawin natin, isasampay, bubugahan hanggang sa mawala yung mga putik. Kita nyo to mga nilalang, yan, mga dumi na yan, putik din yan. Kailangan natin itong bugahan ng malakas para mawala. Kung ayaw, medyo kusitin na lang natin. Ito naman ground sheet natin, ganun din. Bubugahan lang natin siya ng malakas na tubig. Makikita niyo yung ano, putik. Yan, oh, kulay, oh. Ganun lang ang proseso pagdating dito sa mga fly sheet, mga ground sheet.
yung mga waterproofing, bubugahan mo lang siya ng matindi hanggang sa mawala yung mga nakadikit na putik. After nun, ibababad mo na siya sa langganang malaki na tubig lang, as in tubig lang, huwag kang maglalagay ng kahit ano. Lalong-lalo na huwag kang maglalagay ng sabon, yung mga powder, dahil makakasira yun sa tela, no? Mabilis masisira yung tent o ground sheet mo kapag nilagyan mo ng ganon, kasi masyadong matapang yung mga sabong panlaba. Pwede siguro mga nilalang, no? Ilalagay mo yung mga liquid detergent, tapos konting-konti lang para nang matanggal yung mancha. Pero wag na wag mo ibababad kasi malaking chance na masira yung tela nito. After ng ilang minutong pagbabad, ikapagay mo lang siya ng ganyan. Balaw-balawang mo lang siya. Dapat gentle lang, no, kasi baka masira yung tent natin. Makikita niyo yung tubig, meron pa rin dumi. After nito, isampay na natin. Dito naman mga nilalang sa mismong tent natin, itong may mesh. Ang ginagawa ko naman dito, no, is binababad ko siya sa may fabric para lumambot yung mesh at paging mabango din ang loob ng tent nito. Yung mga nilalang, hindi mo na kailangan pigain yan, hayaan mo lang tumulo yan. At ito pa ang pinaka-importante mga nilalang. Ang paraan ng pagpapatayo dito sa mga camping gears natin ay kailangan air dry lang o matutuyo siya sa pamamagitan ng hangin. Kaya tumatagal yung iba kong camping gears dahil ganito ang pamamaraan ko ng paglilinis. Hindi ko siya binibilad sa araw. Kasi pag binilad mo siya sa araw, maluluto siya, lulutong siya. Hanggang sa masira na. So, hayaan ko lang siya nakasampay dito hanggat matuyo. So, ganun lang mga nilalang, ganun lang kasimple ang paglilinis ng ating mga camping gears. Maganda kung may hose ka na malakas ang buga. Dito naman sa mga stainless o bakal, katulad na itong lamesa, ang ginagawa ko dito, ganun din. Binubugahan ko lang din siya hanggang sa mawala yung mga putik at dumi. Kailangan punasan natin to agad, no? Umulan na mga nilalang. Para masarap na ito maligo after natin maglinis, no? Anyway, speaking of ulan mga nilalang, huwag na huwag nyo din silang papaulanan dahil ang ulan ay acid rain yan. Masisira yung mga materyales na ginamit dyan. So yung mga nilalang, dito ko natatapusin itong tutorial na to kung paano maglinis ng aking mga camping gears. Sana may natutunan kayo, no? Anyway, sa mga gusto nyo pang malaman tungkol sa pagka-camping, comment lang kayo sa video na to kung ano yung susunod natin gagawin. All goods, dito ko natatapusin itong video na to. Umulan na at maliligo muna ako. It's your boy Mikey Lee, man. Babe!